Good day mga ka-JT at magandang araw sa inyo. At ito nga po pala, ang JT sa akalam nyo, papunta po ng Bulisan pa po yun. Basta punta po kami ng mga beach dito. Tapos pagkatapos po namin kasi nag-uulan, syempre papunta po ito ng Alaminos. Pero hindi po kami darating ng Alaminos, basta dito lang po yan sa may Sampabian at Capitol ng mga tupig. Ang sarap po ng tubig, umagang-umaga po, tubig po ng tubig ako. Kada almusal ko po talaga, nababa po ako para bumili ng tubig. At dito nga po, bumunta ho kami ng isang beach resort dito na libre naman po yung beach pero meron po mga cottage at mga tawag dito, lame-lamesa. Dito naman po, wala naman pong bayad ang mga pagligo. Pwede ho kayo magano lang sa may mga, ang tawag dito, buha-buhangin. Ewan ko ba ho sa parting south, bakit lagi po may entrance fee. Dito pa wala pong entrance fee. Pwede ho kayong maligo, pwede ho kayong mag staycation, pwede ho kayong umarkila ng mga tawag dito, mga table. Meron din man po mga cottage at meron din pong mga nagte-tent. At yun nga mga ka-GT, sobrang lakas po na ulan dito. Ito, National Road po ito ng San Fabian. Nasa parting Sampabian lang po kami, Sampabian, Pangasinan. At after po namin dito mga ka-JT, pupunta po kami ng Lingayen. At doon po sa may Lingayen Capitolio, likod po noon ay napakaganda po na beachfront. At libre lang din po uli. Wala po kayong babayaran. At meron po mga stopover na pwede nyo pong pag-anuhan. At ito po, kaliwa ho kami dito. At ayan po yung sinasabi ko sa inyo, pupunta ko kami ng beach na nito. At malapit lang po doon sa pinag-i-station na namin, staycation. Staycation po tayo, syempre kasama po tayo sa pinagmamaneho ko at napakabait naman po ng mga pinagmamaneho ko. Kalimitan naman po talaga ng pinagmamaneho ko ay napakababait. At syempre, susuklihan po natin at pagka magaling po at mabait po tayong driver, alam nyo na, mabait din po yung isusukli. Real talk po yan mga ka-JT, syempre on-call driver tayo, ito po yung income ko. At alam nyo naman po, pagka nandito tayo sa norte, gumagamit po tayo ng mga skills. Pagpasok nyo po rito mga ka-JT, may bayad po 20 pesos para sa passway or bayad nyo po pagpunta po rito para sa sasakyan. At after po noon, makikita nyo na po ito, papark lang po tayo dyan at magpapakit. Medyo maulan-ulan po nyan. At syempre mga ka-JT, gala is life, driver is life. At yun nga po, ang kasama ko po rito ay yung pamilya ng pinagmamaneho ko. At yan, may bago kaming kasamang foreigner mga ka-JT. Hindi ko na po bibanggitin pero napakatatangkad po nila. Isang 6'6" ata to, tsaka isang 6 flat mga ka-JT. At hindi ko na po babanggitin kung sino-sino po sila. At mapapanood naman po nila to. Basta yan mga ka-JT, napakabait po rin yan. Siyempre, nosebleed po tayo talaga. Pagka hindi ko po kaya magsalita, pinapatranslate ko po doon sa kasama ko, Pilipino at Pilipina, at yung nanay nilang Pilipina. At kasama po namin dyan, makulit. Isang makulit na bata. Kilala po yan ng family niya. Siyempre, nakunan ko po sila kasi nasa front po nila na ako. Pero hindi ko naman po sinasadya. At mga ka-JT, after po nyan, ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Ayan po. Ayan po yung beach. Ayan. Bulasi po pala. Hindi ko pala kung Bulasi o Dilasi. Basta Bulasi o basta yung beachfront. Ayan. Diyan po, libre po yan. Tapos, after po namin dito, syempre nakapag-decide kami na mag-walking nang lumakas ang ulan at sinoli namin yung isang batang makulit na pasaway. At umuwi na po kami. Ayan, kinausap po yung mga bikers dyan. Galing daw po silang Ordaneta. Medyo malayo-layo yung pinanggalingan nila. At sabi ko, bikers din ako. At na-ride ko na to. Pero hindi po ako dumaan dito sa Bulasi. At baggy ride lang po kami. At yun, nagkakwentuhan kami. Sabi ko, ang yun ang masarap, naulan. Tapos, hindi hindi nakakalaspag. Tawa sila ng tawa, sabi niya. Kaya lang, hindi sila mga nakalits. Parang ako, hindi nagkiklis. Puro sapatos lang. Tapos, wala silang masyadong headgear protector para sa katawan. Wala pong mga helmet. Tapos wala pong mga, ayaw ko, basta sa nakita ko lang sa kanila. Pero may mga sinasabi ko, ingat na lang po sa ride. After po rito, naglakad-lakad kami sa may tabing dagat nito. Pagkalakad po namin, lumakas ang ulan. Nakapag-decide kami na imit namin yung isang apo ni Ate Ato na si CJ, kapatid ni Iko, ang kapatid ni Chanieves, si Chuchay. At yun nga po, at dito nga po, syempre, at nakipagkwentuhan tayo, nakipagmaritisan tayo. Naulan-ulan po ito, pero nakapag-walking kami dito. At nung medyo hindi makapag-enjoy yung dalawang kapatid ni Makulit, at sinoli po namin siya sa nanay niya para makapagala kami. At ayun nga, nag-decide na pumunta naman kami ng Lingayen. Dumaan po kami ng Dagupan, tapos bypass road ng Dagupan. Pumunta po kami ng papuntang Lingayen. At yun nga, Kapitolyo ng Lingayen ay Pangasinan. Nandito na po kami. At pumunta po kami dyan sa at ito po yung beach na pinunta namin sa Bulasi mga ka-JT. Malapit po yung sa bahay na pinag-staycation na natin.
At ito po yung buhay ko, talaga naman, drive po tayo, bukod po sa bigay ng dalawa kong ate. Syempre, love na love ko yun, yung dalawa kong ate, si Ate Mot at si Ate Janet. Ayan po yung nagsusustento sa akin. At yan po rin po na kung bakit ako nakakarating sa iba-ibang lugar, gawa po ng dalawa kong kapatid. At alam nyo na, bunso tayong kapatid, kaya kung anong utos ng dalawa, kaya lang, hindi tayo mautusan ngayon kasi hindi ko alam kung 2 weeks o 3 weeks tong drive ko to. Minsan lang dumating sa buhay ni JT sa akalam to, kaya tayo ay nag-ano tayo na talaga namang pinag-iigihan natin, sinasamantala natin to kasi income to talaga naman mga ka-JT. At tawagin po tayo pagka mga staycation, lalo't malayuan, lalo't norte, kahit naman pa south o pa Bisaya, Mindanao, kayang-kaya ko naman din po. Minsan nagamit po tayo ng Waze pagka nandun na po ako sa mismong lugar, nahanapin yung lugar na pupuntahan namin. Pero pagka po yung bayan-bayan, minsan Waze hindi ko na po ginagamit kasi ang Waze napakahirap pong gamitin. Minsan napunta po tayo sa ibang lugar, pero siyempre mga ka-JT, ang Waze naman po nakakatulong din pagka po nandun na ako sa mismo hahanapin lugar, pagka po yung pinaka-address. Pero pagka galing po sa drive, hindi naman po ako masyado nagagamit ng Waze kapag hindi ko lang po alam talaga at gusto kong mapamadali, kaya lang po malimit, pinadadaan sa bundok. Ito po yung sa may Bulasi mga ka-JT, nakita nyo na po, tinawag na po ako nila dyan at pupunta na po kami sa may Lingayen. At ito po, dinaanan namin yung mga kapitolyo ng kapitolyo na yung mga daanan na meron po mga fish pan. Tapos kanan po tayo, ang diretso po niyan, papuntang Dagupan City, kanan lang po tayo, papuntang Kalasyaw, tsaka papunta pong Lingayen. At ito po yung bypass road na sinasabi ko sa inyo mga ka-JT. Dito po kami dumaan, papunta po kami, imimit na po namin yung kasi ni Kenneth. At medyo mahaba po ito at napaka-ulan po dito sa norte. Sobra pong ulan. Kung ako po ay kukunin nyo, depende na lang po sa mga gusto magpa-drive sa akin. At kung magtitiwala, ay susuklihan po naman po natin yan mga ka-JT. At shoutout nga pala po kay Pinsan Bernard Cardios and Seal, kay Sir Gilbert Aguirre, kay Mrs. Aguirre, kay Elvis Puwalagaya, kay paring Arnold Dabier, kay paring Eugene Palentino, at kay paring Joseph Katapang, sa lahat ng tropa, PBG, Padjacolero, kaya na paring Darwin at kaya na Pinsan Chino na hindi ko nakakasama dahil nasa work tayo, tapos nag-iipon po tayo. Kaya na Sir Alex, yung mga kasama ko po sa norte, norte-south, papuntang Skyline, at kay Pinsan Elmer Radapuin. Shoutout sa inyo. At ito po, syempre alam nyo na, sa mga hindi ko po nababate, at Wilby Cabalos, munti ko ito pang malimutan. Shoutout sa iyo, ingat-ingat dyan sa ibang bansa, at sana makauwi ka na, pengin chocolate. At ito po, malapit na po tayo mapapunta po sa may Lingayen, at makakalampas na po tayo dito sa tawag dito sa Dagupan City. At syempre, medyo hindi po maulan, pero inabot po kami ng lakas ng ulan talaga dito. Hindi po makagala, pero may mga payong naman po yung mga pinagdadrive ko. At yun nga po, napag-decidean namin na maggala naman po kasi nakakainip din po sa pinagbabakasyon na namin. Kain tulog po talaga. Tapos nag-workout po ako doon. May nakita akong treadmill. Para hindi po mawala yung stamina ko, talaga naman nag-treadmill po ako. Kaya lang napakalakas unang ulan. May bagyo raw po. Tapos daan po sa mga stripe na yan. Yung mga foreigner ko pong sakay ay nagugulat. Bakit yung stripe may medyo strong daw? Sabi ko, only in the Philippines ay sa doon daw sa kanila ay wala namang ganun ka-hard na warning stripe. Basta yon, white lane sa National Road. At dito po mga ka-JT, medyo hindi pa po maulan, pero sa pupuntahan ho namin, paulan na ho ng paulan. Tapos nakita nyo naman po sa manang panahon. Meron pong area dito na malakas ang ulan, may area po na mahina ulan, pero kalimitan po ay malakas ang ulan. At lalo sa pinuntahan namin, sa may Lingayen na sa Kapitolyo ng Pangasinan mga ka-JT. At yun nga po, hindi kami pinapasok, kailangan daw po ng mga permit pa. At ayan, dyan minimit na po namin na papunta na po ng Lingayen to. Hindi ko na po alam kung anong highway to. Basta dito po mga ka-JT, medyo siyempre kahit ako nagagawa ko naman din po ng paraan at hindi na po tayo masyado gagamit ng Waze. Sa mga nakakilala po sa akin ay siyempre patanong-tanong lang po tayo kasi sa Waze minsan napakahirap sundan at napupunta kayo sa mga eskinita at minsan naliligaw. Nakakakaba, pero ito hindi na po ako gumagamit ng Waze. Tandaan nyo po yan mga ka-JT, totoo po yung sinasabi ko, real talk lang po yon. Hindi po tayo nagyayabang. Sa mga nagwe-Waze po napakaganda po ng Waze, hindi po kayo maliligaw at basta kailangan po lagi ay yung saktong address. At yun nga po mga ka-JT, putulin ko na po yung sinasabi ko about sa Waze at kanya-kanyang diskarte po tayo. May mas magagaling po talaga na driver na ayaw gumamit ng Waze, lalo pagka yung pinupunta na alam nila. At dito po malapit na po tayo sa
tawag dito sa may Lingayen. Dito na po, dumaan po tayo doon. Di ko po alam kung anong lugar to. At hindi ko po alam kung anong bayan to. Basta ito, papasok na po kami ng Lingayen. Makikita ko na po dito yung arko ng Lingayen to welcome Lingayen. At tinatanong po ako ng aking pasahero kung ano raw yung mabuhay. Sabi ko parang hello, different ano lang, ibang ano lang, pero yun ang paliwanag ko, sana naintindihan niya ako. Ayun nga po, welcome, mabuhay. Ayun lang naman po ang lagi nakalagay sa mga arko natin. At dito mga ka-JT, paglampas po niya, nasusunod na po dito ay Lingayen. Hindi ko po alam, nalimutan ko po yung building na nabasa ko. Syempre nagdadrive po tayo, tsaka tinatandaan ko po kasi yung highway para pag uwi ko, alam ko na po, hindi ko kami maliligaw mga ka-JT. At alam nyo naman po, dito naman po sa norte, kailangan tandaan mo talaga yung mga iskinita at yung marka or landmark para makabalik at makauwi ka. Ayun nga po, dito ay papasok na ho kami ng Lingayen Arco mga ka-JT. Ibig sabihin, nasa Lingayen na kami, Kapitolyo na po ng Pangasinan. At doon po kami pumunta sa mismong Kapitolyo ng Pangasinan mga ka-JT. Alam ko, governor's office po yon. Napakalaki po at kailangan lang daw po ng permit. Di ho kami pinapasok. Kaya pumunta na lang ho kami sa may likod. At meron din naman pong baywalk dito. At yung mga kasama ko, ayan, nagsipagligo na. At ito, palapit na po sila ng palapit mga ka-JT. At syempre, tayo naman po ay nag-walking lang dito. At hindi na po tayo nagpatumpik-tumpik pa kahit po kami nababasa na ng ulan. Okay lang po mga ka-JT, basta dito syempre alam nyo na. At kailangan po natin maggala-gala dito. Ayan, pumunta ko kami sa likod ng Kapitolyo mga JT. Mga kasama ko po ay parating na. At yun nga po, nasatisfied sila na napakaganda at anong lugar nito. Dito po sa Kapitolyo. Kaya lang po talaga, inabot po kami ng ulan mga ka-JT. Syempre, hindi po natin alam kung paano po tayo magsasaya nito mga ka-JT. At yun nga po. At ayun na nga po, syempre, marites lang tayo. At dito po, wala po tayong kamarites. Kaya kung ano na lang po masabi ko mga ka-JT. At dito po, ayan, papunta po kami sa likod. At dito po, galing ko kami ng Sampabian. At nakita po namin yung mga history dito ng panggera ng Pilipinas. Meron pong tangke, meron pong tawag dito tora-tora, basta ayan po mga ka-JT. Syempre tayo po ay naggalalang po dito simula po Sampabian, papunta po kami ng at ayun nga po, ulitin ko po, galing po kami Sampabian hanggang sa dumaan kami ng Dagupan, tapos San Carlos, Binmale, papunta ng Lingayen. Ayun po yung tinarabil po namin. At dito po nakita ko po yung Kapitolyo. At ayan po yung mga history ng ating panggera. At ayan po, dito po tayo, may baywalk po rito, napakaganda pong baywalk, libre lang po at wala pong bayad. Dito rin po sa may sa may Kapitolyo. At ayan mga ka-JT, ang lakas po ng ulan, nabot po kami ng ulan. At ito po makikita nyo, ayan, papunta po sa likod to ng Kapitolyo ng Pangasinan mga ka-JT. At ayan po, paikot-ikot lang po tayo, makikita nyo po yung Sea of Pangasinan. Hindi ko po alam kung anong tawag po rito, basta ang sabi po sa akin nung kasama ko rito ay baywalk daw po ito dito kung tawagin mga ka-JT. At ayan, napakaganda pong gumala dito, kaya lang po maulan, tapos po malakas ang ulan, hindi ko kami makagala. Pero yung niya, ayan, pinairam na po tayo ng kasama ko ng kapote. At siya po ay taga rito, kaya nagpakabasa na lang po siya, malapit naman po. At ayan, dadaanan nyo po yan mga ka-JT, lahat po yan dadaanan nyo. At medyo baha-baha lang po kasi may bagyo rito. At hindi po tayo nakapag-walking at nakapagpapawis dito mga ka-JT ko. At ayan, Sea of Pangasinan mga ka-JT, ayan po yung makikita nyo rito. Syempre nag-ikot-ikot lang po kami dito at pumunta po tayo sa may buhangin at nagliwaliw. At mari naman hindi pwede tayo dito, kaya lang po hindi po tayo makapag-walking dito at makapag-jogging kasi po ay malakas po ang ulan dito sa norte. Basta ayan, tinuturo-turo ko lang po, dun po kami dumaan sa may medyo kate kasi po dito medyo malalim. At yung mga kasama ko ay may sapatos. Ayan po yung makikita nyo rito sa baywalk nito. At napakalayo po ng dagat niya. At sun po muna. Tapos bago kayo makapunta sa dagat, syempre tungtong po tayo sa dagat dito. At tayo ay nagdiwaliw at nagpicture-picture. Tapos nagmekos-mekos. Dito po wala po tayong kamarites. At kaya minamarites ko na lang po ang mga sinasabi ko. Ayun naman po syempre mga ka-JT. Doon naman po sa ating mga kamarites, tayo naman po ay hindi masyadong napagmarites dahil malayo po tayo sa aking kinagisnang baryo. Nandito po tayo sa malayo at nandito po tayo sa norte. Ayan po, nakita nyo naman po, sobrang lakas ng ulan, tayo nakakapote rito mga ka-JT. At
mekos-mekos lang kahit po naulan, gumala kami dito at nagmarites po ako. At yun nga po mga ka-JT, syempre hindi na po magtatagal ang ating video. See you on my next video mga ka-JT. Sa mga hindi ko po nababate, pasensya na po. Sa mga admin na nag-approve ng aking share, maraming salamat po. At sa naniniwala at titiwala sa akin, maraming salamat po. At ito po yung sinasabi ko sa inyo na kalsada na papuntahang Baywalk dito mga ka-JT. Dito po napakaganda po talaga ng aming kalsadang dinadaanan. Napakalakas lang po ng bagyo talaga dito mga ka-JT. At ayan po, at syempre hindi na po tayo magtatagal mga ka-JT. Sa mga hindi ko po nababate at sa mga sumusuporta sa akin, nanonood at naniniwala, sa mga kabaryo ko, maraming salamat sa inyo sa panonood. At sa mga hindi ko po nasa-shoutout, pasensya na po. Nandito po tayo ngayon, nagbabakasyon, driver with vacation mga ka-JT. At yun nga po yung ating trabaho, at yun din po yung ating isang extra income bukod sa mga kapatid ko na binibigyan po ako. At ayan, nakita nyo naman po, medyo malaki po ang tiyan ko, kain tulog po dito tapos drive. At hindi po nakapag-walking, pero kanina po meron po ako nakitang bisikletang pambahay lang. At yun po, parang may katabing